ipinangako, kabaliktaran. Hindi lang hindi natupad eh. Kabaliktaran eh. Galitan niya ako sa magnanakaw. Galit ako sa droga. Asan yung mga malalaking drug lord? Especially mga inchik. Rapid fire. Parang ako mayor ako ng Davao. Ako si Sebastian Duterte, yung mga hindi ako kilala ha. Ako yung mayor ng Davao. Ngayon, sinabi ko, I declaring war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Nirelieve nila 36 ka pulis. Wala naman ako inutusan. Talaga. Kung yun. Kaya nga, sobrang, it's really confusing. May damdam tayo. Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit sa gobyerno. May damdam na pinapalabas natin. But this would be as good as any other time to tell the president, the military, the police and all na hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno, paalisin si Marcos. So, we just want reforms that yung naniririnigin nyo sa grupo ng mga maisog at yung mga Pilipino na ayaw ng gulo pero gustong may pagbabago. Yan lang naman po. At congratulations sa inyo. Yan lang ang habol natin. At yan lang ang hamon ko sa gobyerno. Wala ng iba. Naniniwala ba kayo doon? Anong sektor dito ang natuwa sa kanila? Ha? Baka boses lang kayo ng isang barangay. Ano tawag mo doon sa boses ng mga nagsasabing wala kayong kwenta? Nagsasabing tigil nyo na yan dynasty nyo. Huwag nyo ipamana ang pwesto sa gobyerno. Sa inyong mga kampon ng kadiliman, ito lang ang sasabihin ko. Lalo nyo kong siraan, lalo akong magsasalita, lalo akong maninindigan, dahil hindi dapat panaig ang puwersa ng kadiliman. Hanggang sa kamatayan, mamamatay para sa bansang Pilipinas. Siraan nyo ko ng siraan, lalo lang lalakas ang aking boses. Hayop ang bunganga nito, no? Masyadong mababa ang uri ng alam na labanan. Di ba? Nung araw, wala kang maririnig na ganyan eh. Nagbabanatan pero high level. Di ba? Hindi ho ganito, napakababa ng uri. At saka, tahasang panggagago eh. Di ba? Oh, ngayon, pag-usapan natin ito. Ikaw sasabihin mo iba, salta ka ng salita ng ganyan. Ha? Bakit dati kinampanya mo yan? Si Digong nyo. Kasi, hindi ko naman kasalanan yun. Kung nagloko sila. Sila gumawa nun. Hindi naman ako nakapwesto sa gobyerno, di ba? Hindi naman ako nagpapatakbo. Wala naman akong pwesto sa gobyerno. Para ika nga ay pwede mong isumbat sa akin yan. Kasi ako may isip ako. At least, nung alam kong wala na sa direksyon, sa tamang direksyon, abay, mga kaibigan hindi pwede yun. Hindi naman kita ikinampanya para lapastanganin ko yung kapwa-tao ko Di ba? Hindi ganun Ang ambisyon namin, kaya kami pumipili ng leader, katulad ko, bakit? Sapagkat gusto kong maging mabuti. Gusto kong bumuti ang ating bansa. At hindi man guminhawa ang mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, gusto ko mapagaang man lang, mabawasan ng bigat ng kanilang mga pasanin.
Eh dito walang ginawa. Isipin mo lahat ng sektor na yan, biniktima nyo, pinahirapan ninyo. Galit ako niya sa oligarch. Sinong oligarch? Ha? May nangyari ba? Wala. Lahat ng sinabi, lahat ng sinabi, walang natupad. At ang masakit, lahat ng ipinangako, kabaliktaran. Hindi lang hindi natupad eh. Kabaliktaran eh. Galit niya ako sa magnanakaw. Eto na, nalechi na yung West Philippine Sea. Humingi ng payo. Kanino humingi ng payo? Doon sa may kaso ng plunder. Na tinawag ni Miriam na mastermind ng PDAP scam. Sino? Si Juan Ponce Enrile. Galit ako sa droga! Asan yung mga malalaking drug lord? Especially mga inchik. Nasaan? Sila Peter Lim, kung sino-sino pa. Yung mga, ano ba yun? Kenneth Dong. Yan. Diba? Ang dami niyan eh. Mga kaibigan, meron ba? Sino patay? Yung mahihirap. Na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Di ba? Tapos 95%. Abay, republika ito ng mga luko-luko. Yun ang gusto nilang gawin. Ine-expect nyo ba na yung kandidato ni Digong nyo, halimbawa si Sara, mababago mo pa ang kanilang posisyon dyan sa China? Sila lang ang nagsasabing may utang na loob tayo kasi meron silang utang na loob. Bakit? Maaaring maging kahulugan nun, nabayaran na sila. Marami ka ng kinuhang pera para sa'yo na hindi alam ng taong bayan. Napakaraming inutang nga rito na kung saan-saan inutang na bansa, walang na ilang trilyon, di ba? Nakabaon sa trilyong utang ang Pilipinas. Dito lang sa administrasyong ito. Sipin mo yan. Kailan pa tayo aahon? Sabi, ikaw kumampanya ka kay Duterte. Walang bayad. At yan ay, bakit ngayon ay iba na ang sinasabi mo? Yan, yan ay tinatanong sa akin, di ba, nabanggit natin kanina. Kasi kahit magbasa kayo ng aking Facebook, yung aking account, hindi ko tinatanggal doon yung sinabi ni Abraham Lincoln, isang ama ng isa sa mga ama ng Amerika. Anong sabi niya na stand with anybody that stands right. Manindigan ka niya sa kanino man na naninindigan sa tama. Stand with him while he is right. Manindigan kang kasama niya habang siya ay tama. And part with him when he goes wrong. Bay, iwanan mo siya kapag siya'y mali na. Hindi ba? Pag mali na ang kanyang ginagawa. Yan ang sabi ni Abraham Lincoln.